Inamin ng Justice Department na batid nitong labas-masok na sa Pilipinas ang kinatawan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon nito sa Duterte drug war. At may mga nag-aayos ng pag-uusap ng DOJ at ICC. Nakatutok si Salima Refran. I'm asking the ICC to hurry up, come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. 2 buwan lang matapos ang magkasunod na pahayag na yan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, inamin ni Justice Secretary Boying Remulla na may mga labas-masok sa bansa na kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Sabi niya sa international news agency na Reuters, alam niya ito dahil sa ulat ng mga taga-human rights community na kausap ng ICC. Sabi pa ng kalihim, posibleng mag-usap sila at ang ICC at may mga namamagitan na para dyan. May mga partikular na punto kung saan pwede ang kooperasyon pero kailangan linawin ang mga hangganan nito na hindi pa dinetalye. Git ni Remulla, pwede ang kooperasyon sa International Tribunal sa ilalim ng batas. Pagdidiin ng palasyo, hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na 2018 pa tumiwalag sa Rome Statute o ang tratado na bumubuo sa ICC. The position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will respond favorably or positively. Kahit kasi hindi na bahagi ng ICC, miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas at dati na tayong nagpapatulong sa kanila. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Git na mga biktima ng drug war na dumulog sa ICC, minamandato ng pinirmahang Rome Statute ang kooperasyon kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Yung pagkakasulat ng Article 127 ng Rome Statute kung saan dating nakapirma tayo, ang sinasabi doon, kapag umexit ka, hindi ibig sabihin, kalimutan na lang. Meron ka pang kailangan gawin. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat mag-resign ang mga kumukontra umano sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC sa anumang paraan. Gayunman, sinabi na rin ng Pangulo noon pang nakaraang taon ang posibleng pakikipagtulungan sa Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng ICC prosecutor sa mga umano'y crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 o isang araw bago naging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Sakop nito ang drug war ni Duterte sa Davao noong mayor pa siya nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.